Kabanata 3471 hanggang Kabanata 3500. Kabanata 3471. Kumipot ang mga sulok ng mga mata ni Yehan, mayroong talagang malalakas na tao sa walang hanggang kagubatang ito, at hindi man lang niya ito nalaman. Agad, sa ilalim ng nagmamasid na titig ng isa pagkatapos ng isa pa, lumitaw ang mga figure ng malalakas na lalaki ng paisa-isa. Ang Demon King, lahat sila ay malalakas na lalaki mula sa realm ng Demon King. Sa pagkakita sa mga taong ito na lumilitaw ng paisa-isa, labis na nagulat si Lin Shan. Mayroong 7 malalakas na lalaki mula sa realm ng Demon King na dumating dito ngayon, at kabilang sa kanila ang aura ng dalawa sa kanila ay mas nakakatakot pa kaysa sa matandang lalaki sa kaharian ng 6th level Demon Emperor. Sa paglitaw ng gayong nakakatakot na line-up, maging ang mga nakakikipot na mata ni Yehan ay nagpasilay ng isang matalas na kulay. Pagkatapos, sa likod ng 7 Demon King Powerhouse, isang binata na nakasuot ng itim na demon robe ang bumaba na parang isang hari, at ang kanyang walang pakialam na mga mata ay tumingin ng diretso kay Yehan na parang walang katapusang matalas na espada. Siya iyon. Sa pagkakita sa hitsura ng taong ito, isang ngiti ang sumilay sa nakakakipot na mga mata ni Yehan. Sa liblib na lugar na ito ng mga demonyo, nakilala pa rin niya ang isang dating kakilala. Sa paglitaw ng binata sa itim na mahikang robe, nakilala na siya ni Yehan, ngunit ang hindi inaasahan ni Yehan ay makikilala niya ang taong ito sa isang liblib na lugar tulad ng mga demonyo. Na ang kalaban ay nakapasok na sa kaharian ng Demon Emperor, ang First Order Demon Emperor. Kapatid, tiningnan ni Shen Babagukao ang binata sa itim na mahikang robe, at dahan-daang naglakad patungo sa kanya. Tumango ang binata sa itim na mahikang robe. Patuloy niyang tiningnan si Yehan at sinabi, "Kaibigan, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagsalungat sa pamilya Shen? Naisip mo na ba kung paano aalis ng buhay sa lugar na ito ngayon? Kaya sa tingin mo sigurado ka sa akin." Sabi ni Yehan na may malamig na ngiti. "Sa tingin mo ba mayroon ka pang pagkakataon? Bagamat talagang maganda ang iyong lakas, ngunit gusto kitang patayin, sa tingin mo ba mayroon ka pang pagkakataong makaligtas?" Hinipot ni Yehan ang kanyang mga mata at ngumiti, "Una sa lahat, makasisiguro ako na kung gusto mo akong patayin, ikaw, ang numero 1 Demon King, ay walang ganoong uri ng kakayahan. Kilala mo ako." Isang malamig na liwanag ang sumilay sa matatalim na mata ni Chen Zihao Tianwang. Alam ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan, kaya nang ahas siyang maging labis na mayabang. Tama, ang taong lumitaw ngayon ay isa sa 4 na makalangit na hari ng langit, lupa, Zanwang, at langit ng batang henerasyon ng mga demonyo. Ang 3 makalangit na hari ng lupa, Zuan, at Huang ay pinugutan na ni Yehan sa lungsod ng kapalaran, at ang makalangit na haring ito na lamang ang buhay pa. Sino ang hindi nakakakilala sa unang makalangit na hari ng henerasyong Demon Youth? Sa kasong iyon, sa tingin mo ba hindi kita mapapatay? Sa tingin ko hindi, sigurado ako. Magaang nangumiti si Yehan, tumitingin sa lakas ng malakas na pamilya Shen dito, at sinabi na may ngiti, "Mayroong kabuoang 10 Demon Emperor, kabilang ang 2 7th level Demon Emperor, ang line-up na ito ay talagang sapat na malakas, sa kasamaang palad, kung ito man ay bulaklak ng kabilang panig o ang bulaklak ng Rose Shui, determinado akong kunin ito. Kay abangan, dahil ganon, gusto kong humingi ng payo sa iyong kamahalan." Lumakad palabas si Chen Zihao Tianwang na may espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mukha. Bagamat nasa kaharian lamang siya ng isang first-tier Demon Emperor, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay malapit sa isang third-tier Demon Emperor. "Paumanhin, natatakot ako na hindi ko maisasakatuparan ang iyong hiling ngayon, kaya hindi kita sasamahan." Pagkatapos sabihin ito, nawala ang figure ni Yehan ng direkta sa ibabaw ng water pool ng walang bakas, at walang bakas na matatagpuan. Hindi, gustong tumakas ng batang ito. Nagbago ang mga mata ng Demon King Powerhouse ng pamilya Shen, ngunit sa sandaling ito, nasaan ang anino ni Yehan sa ibabaw ng pool, at paano umalis ang kabilang partido, hindi nila ito nakita. Sa pagkakita nito, labis na pangit ang ekspresyon ni Shen Gukao. Marami nang nawala ang pamilya Shen alang-alang kay Rao Shuishahua at Bayan Wawa, at umakit din si Shen Gekiao ng Cannon Father mula sa City Lord's Mansion upang gawin ang mga paghahandang ito. Ang layunin ay upang makuha ang bulaklak ng mahinang tubig at ang bulaklak ng kabilang panig, ngunit sa ngayon, lahat ng kanyang pagsisikap ay walang saysay. "Sundin mo ako at hanapin siya." Malamig ang tingin ni Chen Zihao Tianwang. "Nakita ko na, papalapit sa walang hanggang mahinang tubig ang batang ito." Kumalat ang espiritual na kamalayan ng isang Demon Emperor Powerhouse, at natagpuan niya si Yehan daan-daang milya ang layo. Habulin.
Pagkatapos mahulog ang mga salita, nawala sa isang iglap ang malakas na lalaki mula sa pamilya Shen, umalis pa nga si Shen Gukao, at nakatayo lamang doon si Lin Shan na hanggal. Upang habulin at patayin si Yehan, hindi na nagabala ang malakas na lalaki mula sa pamilya Shen na lutisin si Lin Shan. Kabanata 3472. Ang sining ng shape-shifting at transposition ay talagang isang paraan laban sa langit. Daan-daang milya ang layo, muling lumitaw si Yehan at sumama sa avatar na naghihintay dito sa lahat ng oras. Kanina lamang, ginawa ni Yehan ang pamamaraan ng transposition at nawala ng walang bakas. At lumitaw ito dito sa isang iglap. Sa pagharap sa 10 Demon Emperor powerhouse ng pamilya Shen, tiyak na hindi pupunta si Yehan ng harapan. Bagamat talagang abnormal ang lakas ni Yehan, hinarap niya ang 10 Demon Emperor powerhouse ng sabay-sabay, at kabilang sa mga ito ay mayroong 2 7th level Demon King. Emperor, walang pagkakataong manalo si Yehan, tatakbo lamang siya para sa kanyang buhay. Hindi maganda. Bigla, sumimangot ang mga espada ng kilay ni Yehan, dahil nararamdaman na niya na maraming nakakatakot na aura ang naglalok sa kanya, at papalapit sila sa kanyang kasalukuyang posisyon. Para sa malakas sa kapaligiran, isang pag-iisip lamang ito. Agad, hindi nang ahas si Yehan na manatili ng matagal, at tumakbo ng diretso sa unahan. Sa kanyang kasalukuyang bilis, walang makakahabol sa kanya maliban sa 2 7th level Demon Emperor powerhouse. Gayunpaman, upang matiyak na ligtas, ipinatawag din ni Yehan ang 3 clone, at hinayaan ang 3 clone na lumipad patungo sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. At ang tunay na sarili ni Yehan, ay dumiretso sa direksyon ng Infinite Rao Shui. Hoy, may 3 clone ang batang ito. Sa pagkakita nito, biglang nagbago ang ekspresyon ng makapangyarihang Demon King na naglock kay Yehan. Ang 3 clone, kasama ang tunay na katawan ni Yehan, ay sumugod sa 4 na direksyon, na ginagawang imposible para sa kanila na makita kung alin ang tunay. Ito ang tunay na Yehan. Itawag ang avatar, at mayroong 3 napakalakas na avatar. Nangisay ang mga kalamnan sa mukha ni Chen Zihao Tianwang, at biglang nagbago ang kanyang mukha ng husto, magmadali ka, habulin mo siya, huwag mong hayaang makatakas siya si Yehan. Ano, Yehan? Ang master ng Yeshen Temple. Ang mga salita ni Chen Zihao Tianwang ay nagpangyaring magulat ang mga mukha ng iba pang mga Demon King at Powerhouse, ngunit pagkatapos ay nahati sila sa 4 na grupo at humabol patungo sa 4 na Yehan. Kung ito ay si Yehan, kung gayon dapat siyang panatilihin at patayin sa walang hanggang kagubatan na ito. Kapatid, siya ba talaga si Yehan, ang master ng Ye Temple? Ang magagandang mata ni Shen Gukao ay puno ng pagkabigla. Simula nang dumating ang unang emperador upang hamanin siya at natalo ni Yehan, kumalat ang reputasyon ni Yehan sa buong mundo. Ang batang henerasyon ng Gods and Demons Continent ay wala ng kapantay, at mahigpit na nakaupo ang kabilang partido sa trono ng unang tao ng henerasyon ng kabataan ng Gods and Demons Continent. Gayunpaman, ang nagpapahina pa rin kay Shen Gukao na hindi kapanipaniwala ay talagang ang master ng Ye Temple ang kabilang partido, si Yehan, na sikat sa buong mundo. Sinabi ni Chen Zihao Tianwang na may madilim na mukha, ang gayong makapangyarihang avatar martial arts, sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, wala nang iba maliban kay Yehan, at ang kabilang partido ay napakatiwala at mayabang na hindi man lang binibigyang pansin ang higanti. Ganoong kumpiyansa at bukod kay Yehan, walang iba sa mundong ito na mayabang. Si Yehan talaga. Nanginig ang puso ni Shen Gukao, ngunit nang maisip niya ang prestihiyo ng kabilang partido, nakaramdam si Shen Gukao ng isang panginginig na dumadaloy mula sa talampakan ng kanyang mga paa. Kung gustong atakihin siya ng kabilang partido kahapon, paano ito mahahadlangan ng Elder Soul Eater? Pagkatapos ng lahat, si Yehan ay isang malakas na tao na napadaan na sa kaharian ng Emperor Shenzang. Hindi lamang niya natalo si Gao Shengyo, ang unang apprentice ng Dark Heaven Emperor, ngunit natalo rin ang unang emperador na mas malakas kaysa kay Gao Shengyo. Si Han ay mayroon ng kapangyarihan sa pakikipaglaban ng Holy Emperor. Kung ito man ay si Yehan o hindi, malalaman mo kapag nakahabol ka. Kung ito talaga ang lalaking iyon, kahit gaano pa ito kamahal, hindi mo dapat hayaan siyang umalis ng buhay sa walang hanggang kagubatan. Mas gugustuhin ko pang patayin ang maling lalaki kaysa hayaan siyang umalis. Nakakatakot ang tingin ni Chen Zihao Tianwang, at kasabay nito, mayroong walang hanggan na layunin sa pagpatay sa kanyang puso. Sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, napakaraming tao na umaasa sa kamatayan ng binata. Ginagawa ng kanyang pag-iral ang maraming tao na madama ang krisis. Sa sandaling ito, hindi alam ni Yehan na kinilala ni Heavenly King of Chen Zihao si Yehan sa pamamagitan lamang ng ilang avatar. Bagamat hindi sila 100% sigurado, hindi nila hahayaang umalis si Yehan ng buhay sa walang hanggang kagubatan.
Kahit na hindi si Yehan, mas gugustuhin nilang patayin ang maling tao kaysa hayaan siyang umalis. Sa kagubatan, tila nagte-teleport si Yehan, na may ganoong bilis na hindi kayang abutin ng mga mata. Sa kasalukuyang bilis ni Yehan, maaaring hindi makatugma ang average na Saint Dao Emperor. Gayunpaman, sa ngayon sa likod ni Yehan, hinahabol pa rin ng dalawang 7th Order Demon Emperor si Yehan, at mas mabilis ang kanilang bilis kaysa kay Yehan, at papalapit na sila sa posisyon ni Yehan. Talagang pambihira ang 7th level Demon Emperor. Kung magpapatuloy ito, maaabutan nila ako sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Yehan ang likod, at isang matalas na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang emperador ay isang superpower na katumbas ng kaharian ng Holy Wheel Emperor, at sa ngayon mayroong dalawang ganoong nakakatakot na powerhouse sa likod ni Yehan. Sa sandaling makaabot sila, maliban kung gagamitin ni Yehan ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ng Whole Card, walang paraan palabas. Master Ye, dahil pumunta ka na sa aming Demon Clan, bakit tumakbo na parang isang ulilang aso? Hindi ito tulad ng estilo ng master ng isang palasyo. Mula sa likod, mayroong isang gumugulong na tunog, at ang nakamamatay na layunin sa mga katawan ng dalawang 7th rank Demon Emperor Powerhouse ay nagpangyaring magpasilay ng isang madilim na tingin ng matatalim na mata ni Yehan. Natuklasan na ba ito? Sumimangot si Yehan, ngunit malapit na siyang pumasok sa walang hanggang mahinang tubig. Kahit na natuklasan ng mga demonyo ang kanyang pagkakakilanlan, walang inaalala si Yehan. Mga ngahas bang habulin ng malalakas na demonyo ang walang hanggang mahina? Papatayin ba ng tubig? Huminto. Sumabog ang kakilakilabot na kapangyarihan sa kalangitan at lupa sa likod ni Yehan. Habang papalapit ng papalapit ang distansya sa pagitan ni Yehan, handa ang dalawang 7th level Demon King Powerhouse na patayin si Yehan. Hindi talaga masama ang bilis ng dalawang matandang lalaki na ito, tila oras na para magpalit ng lugar. Kabanata 3473. Ang sining ng shape-shifting at transposition ay talagang isang paraan laban sa langit. Sa isang iglap, agad na nawala ang figure ni Yehan habang sumabog ang nakakatakot na puwersa patungo sa kanya sa kawalan, at ganap na nawala ang bakas sa kanya ng dalawang 7th level Demon Emperor na naglock kay Yehan. Nasaan ang tao? Napakapangit ng mga mukha ng dalawang 7th rank Demon King Powerhouse. Hinabol at pinatay ng dalawa sa kanila ang isang junior, ngunit sa huli ay hinayaan nilang makatakas ang kabilang partido. Karapat-dapat na maging Panginoon ng Ye Temple, dapat na pinagkadalubhasaan ng anak na ito ang isang hanay ng mga misteryosong pamamaraan ng pagtakas, ngunit dapat pa rin siyang nasa paligid ng walang hanggang kagubatan na ito, hanapin siya, dapat natin siyang hanapin. Habang hinahanap ng dalawang 7th rank Demon Emperor si Yehan sa lahat ng dako, nagawa na ni Yehan ang pamamaraan ng transfiguration at lumitaw sa isang clone. Sa sandaling ito, sa likod ng clone na ito, mayroong dalawang makapangyarihang Demon Emperor na humahabol dito. Ang mga kalaban ay dalawang 5th rank Demon Emperor, na ang isa sa kanila ay ang malaking lalaki na sumusunod kay Shen Gukao. Sa pagharap sa pagtugis ng dalawang 5th level Demon Emperor, sa totoo lang, hindi talaga binibigyang pansin ni Yehan. Boy, huminto ka at iwan mo ang buong katawan mo. Isang galit na ungol ang nagmula sa likod. Sa pagkarinig nito, biglang huminto si Yehan na nasa harap niya, pagkatapos ay lumingon, at tinitigan ang dalawang 5th level Demon Emperor na may ngiti sa kanyang mukha. Sa pagkakita nito, natigilan ang dalawang 5th rank Demon Emperor, ngunit agad na nagpakita ng ecstasy ang kanilang mga mukha. Panginoon ng Ye Temple, tila ganon nga. Yehan? Kung may daan patungo sa langit, hindi ka pupunta, at walang daan patungo sa impyerno. Kung pumunta ka sa mga demonyo, ayaw mong umalis ng buhay. Isang 5th level Demon Emperor ang may matinding tingin sa kanyang mukha, at biglang isang nakakatakot na suntok ang dumating patungo sa katawan ni Yehan. Bilang isang 5th level Demon Emperor Powerhouse, napakalakas ng lakas ng taong ito, ngunit dahil ng ahas huminto si Yehan bumaba, paano ka matatakot? Gusto ko ring ibigay ang pangungusap na ito sa iyo. Kung mahahanap mo ako, ayaw mong umalis ng buhay. Yumapak si Yehan, at ang kanyang buong katawan ay parang isang cannonball, at baliw siyang bumaril sa 5th level Demon King Powerhouse. At pagkatapos ay sinuntok niya ang braso ng Diyos Demonyo, na may isang nakakapangilabot na pagsabog ng kapangyarihan, na para bang maaari niyang patumbahin ang lalaking ito. Maaaring lipulin ang isang bahagi ng mundo sa isang suntok. Boom! Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang kamao. Sa ilalim ng banggaan, para bang nagbanggaan ng baliw ang dalawang bundok. Pagkatapos, kumalat sa buong mundo ang tunog ng pagbasag, at direktang dinurog ng pulgada sa pulgada ang braso ng 5th Order Demon Emperor na humarap kay Yehan ng harapan.
Nasira ang pagkabigla, tumutulo ang dugo, at ang matinding sakit ay nagpangyaring umatras ang Fifth Order Demon Emperor na sumisigaw, na dumudura ng dugo. Ang Magic Arm ni Yehan ay walang katapusang malapit sa antas ng Supreme Magic Weapon. Paano makakakumpetensya ang katawan ng 5th level Demon King Powerhouse? Bukod dito, sa sandaling sumama si Yehan sa clone, dinobol niya ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya natural na hindi siya magagapi sa 5th Order Demon King Powerhouse na ito. Mamatay ka! Sumugod si Yehan na parang kidlat, void step. Sa isang split second, bago pa man magkaroon ng oras ang sugatang 5th level Demon King Powerhouse na mag-react, lumitaw ang katawan ni Yehan sa harap ng kalaban na parang isang multo, at pagkatapos ay muling iwinagayway ni Yehan ang kanyang kamao, ang Demon King Crazy Crit sa braso sa dibdib ng kalaban. Boom! Ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumakalat sa kawalan na parang mga alon ng tubig, at ang 5th level Demon King Powerhouse ay agad na pinatay ng suntok ni Yehan. Nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap, at ang natitirang malakas na lalaki, ang 5th rank Demon Emperor, ay walang oras upang gumawa ng isang hakbang. Ikaw naman. God Extinguishing Finger. Nawala ang banal na liwanag, at winasak ng baliw na daliri ni Yehan ang kawalan, na nagdulot ng kaguluhan sa nakapaligid na mundo. Sa ilalim ng epekto ng nakakatakot na kapangyarihan na taglay ng dalawa sa kanila, agad na bumulwak ng isang busol ng dugo ang malakas na lalaki ng 5th Order Demon Emperor. Patuloy na umaatres ang figure nito sa kawalan. Mamatay ka! May nakamamatay na tingin si Yehan sa kanyang mukha, at pagkatapos ay hinampas niya ang kanyang palad mula sa langit patungo sa malaking lalaki ng 5th rank Demon Emperor, seal the sky and seal the earth. Ang mga nakakatakot na palad ay lumapag, at sunod-sunod na pinugutan ni Yehan ang dalawang 5th Order Demon Emperor Powerhouse. Kabanata 3494. Pagkatapos pugutan ng ulo ang dalawang taong ito, tumalikod si Yehan at umalis ng walang pagtigil. Gayunpaman, sa pamamagitan ng labanan sa dalawang 5th Order Demon Emperor na ito, tinansya rin ni Yehan kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban pagkatapos niyang doblehin ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Bagamat ang kasalukuyang estado ni Yehan ay nasa rurok lamang ng maagang yugto ng Shenzang Emperor, ngunit sa dinobleng kapangyarihan sa pakikipaglaban, mayroon na siyang lakas ng estado ng Shengdao Emperor. Tulad ng para sa pagbubukas ng dobleng kapangyarihan sa pakikipaglaban, triple kapangyarihan sa pakikipaglaban, o maging sa quadruple kapangyarihan sa pakikipaglaban, gaano kaya kalakas ito? Hindi pa rin makarating si Yehan sa isang conclusion sa puntong ito, kaya na ba niyang harapin ang mga powerhouse sa Saint Will Emperor Realm? Ilang 10-10 milya sa unahan ng Boundless Raoshoy. Tila maaari nating tawagan muli ang lahat ng iba pang mga avatar. Pagkatapos mahulog ang isip na ito, biglang nawala sa paningin ng malalakas na demonyo ang iba pang mga avatar na hinabol at pinatay ng malalakas na demonyo sa sandaling ito, na ginagawang imposible para sa kanila na makahanap ng anumang bakas. Nawala. Medyo pangit ang mukha ni Chanzihaw Tianwang. Young Master, nawalan kami ng dalawang 5th Order Demon Emperor dito, at nawala sa kanila ang bakas ng natitirang mga humahabol kay Yehan. Sa pagkarinig nito, sumugod ang masamang aura mula sa katawan ni Chanzihaw Tianwang, ang gayong makapangyarihang puwersa ay hindi mapapatay si Yehan, Qingmo, nasaan na ang dalawang matatanda na sina Zulu ngayon. Narating na ng dalawang matatanda, sina Qingmo at Zulu, ang hangganan ng Boundless Raoshoy, at pinaghihinalaan nila natataka si Yehan sa direksyon ng Boundless Raoshoy. Tumitaka sa walang hanggang mahinang tubig, naghahanap siya ng isang patay na dulo. Sabi ni Chanzihaw Tianwang na may masamang espiritu, kahit na ang aming mga ninuno ay hindi nangangahas na pumasok sa pinakamalalim na lugar sa walang hanggang mahinang tubig. Sa aming lakas, maaari lamang kaming manatili sa tabi ng pampang ng mahinang tubig ng ilang sandali. Kung pupunta si Yehan sa walang hanggang mahinang tubig siya'y tumatakas, basta pilitin siya ni baba sa walang hanggang mahinang tubig, mamamatay siya nang wala ang aming tulong sa oras na iyon, habulin mo siya. Agad, ang lahat ng malalakas na miyembro ng pamilya Shen ay sumugod patungo sa direksyon ng walang hanggang mahinang tubig, pumasok si Yehan sa Demon Clan, gaano man karami ang binayaran nila, papatayin nila siya. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang katayuan, at lakas ni Yehan, walang maraming pagkakataon upang patayin siya, at mas mahirap na makatagpo ng gayong pagkakataon. Ang lahat ng tatlong avatar ay sumama sa pangunahing katawan, at sumugod si Yehan patungo sa walang hanggang mahinang tubig nang hindi humihinto. Sa lalong madaling panahon, sa paningin ni Yehan, lumitaw ang isang itim na lugar ng dagat sa mga mata ni Yehan. Ang piraso ng itim na lugar ng dagat na iyon ay parang isang malawak na espasyo ng usok at alon, walang hanggan. Bukod dito, lahat ng itim ang tubig sa loob.
Sa pagtingin dito sa isang sulyap, nagbibigay ito sa mga tao ng isang napakatakot na pakiramdam, na para bang ang itim na tubig dagat ay tulad ng kailaliman ng impyerno, at magpapawala ito sa mga tao sa kanilang isipan sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ito ang walang hanggang mahinang tubig. Lumitaw si Yehan sa tuyong kagubatan sa harap ng itim na lugar ng dagat na iyon. Hindi maisip ang laki ng itim na lugar ng dagat na ito, at binibigyan ng itim na tubig dagat ang mga tao ng isang pakiramdam na nananatili, tulad ng hindi umaagos na tubig, at walang pakiramdam ng buhay. Lumalangoy ang mga bagay dito. Gumagalaw ang mga piraso ng tuyong dahon sa hangin, sumasayaw sa kalangitan, at pagkatapos ay nahuhulog sa itim na tubig dagat. Ngunit ang ikinagulat ni Yehan ay nang mahulog ang mga tuyong dahon na ito sa itim na tubig dagat, direktang lumubog ang mga ito. Halos hindi na mapapansin ang bigat ng isang dahon. Kapag nahulog ang isang dahon sa tubig, lulutang ito sa ibabaw ng tubig, ngunit tila walang buoyancy ang itim na tubig dagat. Gaano man gan ang mahulog sa itim na tubig dagat, lulubog ito kaagad. Talagang kakaiba ang walang hanggang mahinang tubig na ito. Sumili ang isip na ito sa isipan ni Yehan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng gayong tubig dagat. Siyempre, ang tubig sa itim na dagat na ito ay hindi simpleng tubig dagat, ngunit mahinang tubig. Matandang lalaki, sa susunod, tila ikaw at ako ay magkakaroon ng malaking pakikipagsapalaran. Sa pagtingin sa walang hanggang itim na dagat na ito, sumili ang isang kislap sa mga mata ni Yehan. Bago pagdaanan ang pakikipagsapalaran na ito, natatakot ako na kailangan mo munang malampasan ang kahirapang ito. Tapos na si Suzako. Bigla, naramdaman ni Yehan ang isang nakakatakot na aura na naglalok sa kanya. Naramdaman na ni Yehan ang aura na ito dati, at ito ang dalawang 7th level Demon Emperor Powerhouse. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mukha ni Yehan, talagang nananatili ang mga lalaking ito, nahanap nila sila ng napakabilis. Master Ye, gustong umalis na ganito ang taong pumatay sa aking pamilya Shen, hindi ba't napakawalang galang sa aking pamilya Shen? Lumitaw sa magkabilang panig ni Yehan sa parehong oras ang dalawang 7th Order Demon Emperor. Ang nakakatakot na aura sa kanilang mga katawan ay palaging nakalok kay Yehan. Sa sandaling gumalaw si Yehan, daranasin niya ang pinaka-nakakatakot na atake mula sa kanila. Kabanata 3495. Kung gayon, ano ang iniisip ninyong dalawa? Tiningnan ni Yehan ang dalawang 7th level Demon King Powerhouse na may malamig na mukha. Sa ngayon, nasa tabi na ng mahinang tubig ang lugar na ito, kahit na napakalakas ng dalawang 7th level Demon King Powerhouse, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Kaming dalawa, syempre, gusto ang buhay ni Lord Ye. Junior, gaano man kakaluwalhati sa Central God Realm, gaano man kasikat sa Gods and Demons Continent, gaano man kakatalino, ikaw ang pinakamahusay sa mundo. Ngayon, pagkatapos ng lahat, dapat kang mamatay sa tabi ng mapanglo at mahinang tubig na ito. Seryoso ang tingin ng dalawang 7th rank Demon King Powerhouse. Nang dumating sila sa tabi ng mahinang tubig, hindi sila nag-alala tungkol sa pagtakas ni Yehan. Sa likod nila ay ang Boundless Forest, kung saan maraming Demon King Powerhouse mula sa pamilya Shen. Rou Shui, kung siya man ay sumusulong o umatras, tiyak na mamamatay si Yehan. Talaga bang napakatiwala ninyong dalawa na maaalis ninyo ako, Yehan, sa mahinang tubig na ito? Sabi ni Yehan na may malamig na ngiti, ako, si Yehan, ay nakaranas ng maraming panganib, malaki at maliit, napakarami na hindi ko man lang mabilang ang mga ito. Hindi ko matandaan, ngunit wala sa kanila ang kumuha sa buhay ko, Yehan. Yehan? Kailangan naming aminin na ikaw talaga ang pinakanamumukod tanging henyo sa mga pangunahing lahi sa Gods and Demons Continent. Wala kang kapantay, at ang iyong kinabukasan ay mas walang limitasyon pa. Sa kasamaang palad, hindi ka dapat pumunta sa Demon Race, lalo na ang lumitaw dito, sa harap mo ay ang ganap na walang hanggang mahinang tubig, na isang lugar na kinatatakutan maging ng mga higanti, sa tingin mo ba may paraan ka pa ring mabuhay dito ngayon? Sabi ni Yehan na may ngiti, tila wala talagang gaanong pag-asa na makaligtas, ngunit ayaw kong mamatay sa ngayon. Yehan? Buhay at kamatayan? Natatakot ako na hindi sa iyo nakasalalay na magpasya ngayon. Sa oras na ito, sa likod ni Yehan, lumitaw na si Chen Zihao Tianwang kasama ang Demon Emperor Powerhouse ng pamilya Shen. Ganap nitong pinutol ang pag-urong ni Yehan. Lumingon si Yehan at nakita si Shen Gukao na sumusunod sa tabi ni Chen Zihao Tianwang, at sa likod ng dalawa sa kanila ay may 5 makapangyarihang Demon Emperor. Posible bang gusto mong tulungan akong magpasya? Sa pagkakita kay Chen Zihao Tianwang na paparating, lumipat si Yehan ng ilang hakbang patungo sa kanya.
Sa pagkakita nito, agad na humakbang pasulong ang 5 Demon King powerhouse sa likod ni Chen Zihao Tianwang at hinaranggan si Chen Zihao Tianwang sa likod nila. Sa sobrang perverted na lakas ni Yehan, kung hindi niya inaasahang mapapatay si Chen Zihao Tianwang, mahihirapan silang bantayan. Yehan, matagal na, ngunit tama ka talaga. Ngayon, ang iyong buhay at kamatayan ay pinagpasyahan ko. Kung galing ka sa Demon Clan, nakatakda kang mapahamak ang iyong sarili. Sabi ni Chen Zihao Tianwang na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Natatakot ako, imahinasyon mo iyan. Talaga, Yehan? Dapat tapos na ang panahong nabibilang sa iyo, patayin mo siya. Bigla, kasunod ng mga salita ni Chen Zihao Tianwang, ang 5 5th level Demon Emperor at ang 2 7th level Demon Emperor sa harap niya, isang kabuoang 7 makapangyarihang Demon Emperor, ay inatake si Yehan ng sabay-sabay. Ang kakilabutan ni Yehan, kahit na ang mga makapangyarihang tao ay hindi nangangahas na balewalain ito, kung kumilos silang sama-sama, puputulin nito ang pag-asa ni Yehan na makaligtas. Sa sandaling ito, habang umaatake ang 7 dakilang Demon Emperor kay Yehan, naramdaman ni Yehan na para bang nasa walang hanggan at napakalaking alon siya, at lulubog siya anumang oras. Ang lalaking ito ay nasa Gods and Demons continent sa loob ng maraming taon, at sa wakas ay mamamatay na siya. Dahan-daang huminga si Chen Zihao Tianwang ng paginhawa. Sa ilalim ng pagkubkob ng gayong perverted na puwersa, gaano man ka-perverted si Yehan, walang posibilidad na makaligtas. Void Step, gayunpaman, tulad ng pagbagsak ng mga nagwawasak na pag-atake na iyon kay Yehan. Sa sandaling ito, direktang ginawa ni Yehan ang triple kapangyarihan sa pakikipaglaban, at ginamit ang kanyang bilis sa limitasyon. Ang bilis sa ilalim ng triple kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa sa bilis ng liwanag. Nang tumunog ang nagwawasak na tunog ng pagkasira, direkta lumitaw si Yehan sa walang hanggan at walang hanggang mahinang tubig. Ano? Nagulat si Chen Zihao Tianwang, at tumingin sa binata na nakatayo sa walang hanggang mahinang tubig na may ekspresyon ng kawalan ng paniniwala. Ang kapangyarihan ng 7 puwersang nagsasanib ng Demon Emperor level ay nakakapangilabot, at sa ilalim ng sumasaklaw na pag-atake ng 7 Demon Emperor level powerhouse, walang pagkakataon na makatakas maliban sa matigas na paglaban. Gayunpaman, ang binata, na parang isang multo, ay nakatakas mula sa nakamamatay na sitwasyong ito. Hindi man lang banggitin ang natakot na mukha ng Heavenly King ng Chen Zihao, mas natakot ang 7 Demon Emperor level powerhouse ng pamilya Shen. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, paano nakatakas ang binatang iyon? Talaga bang may gayong nakakatakot na bilis ang isang practitioner sa kaharian ng Emperor Shenzang? Sa walang hanggang mahinang tubig, tiningnan ni Yehan ang labis na nagulat na sina Chen Zihao Tianwang at ang iba pa na may kalmadong mukha, at may 3 beses na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ginamit niya ang Void Step. Napakabilis ng bilis na halos hindi makontrol ni Yehan ito. Ang uri ng bilis na iyon ay hindi isang bagay na ganap na makokontrol ng mga tao sa kanyang kaharian. Tila hindi ninyo mapagpapasyahan kung ako ay mabubuhay o mamamatay. Sabi ni Yehan nang walang malasakit. Sa pagkarinig nito, mahigpit na sinabi ni Chen Zihao Tianwang, Yehan, hindi ko inaasahan na mayroon kang gayong nakakatakot na bilis, ngunit ano kung nakatakas ka sa kalamidad na ito? Ang pagsulong ay walang hanggan at mahina, at sa huli mamamatay ka pa rin. Panipi. Mas mabuti iyon kaysa mamatay sa kamay mo. Kabanata 3496. Ngumiti si Yehan, tumalikod at humampas patungo sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig. Nang ahas talaga ang lalaking ito na pumasok sa walang hanggang mahinang tubig, hindi ba niya alam na ang walang hanggang mahinang tubig ay isang panganib na kinatatakutan maging ng mga higanti? Tiningnan ni Shen Gukao ang binata na tumalikod at humampas patungo sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig na may tanawin ng pagkamangha, hindi nabanggitin na wala siyang lakas ng loob na pumasok sa walang hanggang mahinang tubig, ilang tao sa mundong ito ang may lakas ng loob na pumasok sa lugar na ito. Talagang nangangahas ang bastard na ito na pumasok sa walang hanggang mahinang tubig. Nakatakda na siyang mapahamak. Basta bantayan natin ang pampang ng mahinang tubig upang wala siyang pagkakataong lumabas, mamamatay siya sa kawalan ng pag-asa sa loob ng hindi hihigit sa isang araw. Mabangis, bagamat hindi niya mismo pinatay si Yehan, ngunit ngayon na pumasok si Yehan sa walang hanggang mahinang tubig, wala rin siyang paraan palabas. Kapatid, talaga bang mapapatay siya ng Infinite Roachway? Sabi ni Shen Gukao na may gulat na mukha. Bagamat pumasok si Yehan sa Infinite Roachway kanina lamang, walang pag-aalala sa kanyang mukha. Kahit na ang mga taong tulad ng ating mga ninuno ay maaari lamang manatili sa walang hanggang mahinang tubig sa loob ng 3 araw. Ngayon na pumasok si Yehan sa walang hanggang mahinang tubig, wala na siyang pagkakataong makaligtas.
Malamig na sumanghel si Chen Zihao Tianwang at sinabi, pagmamanman sa loob ng 1,000,000 milya ng mahinang tubig, gusto kong walang pagkakataong makatakas ang bastard na ito. Sa pagkarinig niyan, agad na naghiwa-hiwalay ang 7 Demon King Powerhouse, at sa kanilang espiritual na kapangyarihan, hindi naging mahirap na subaybayan ang 1,000,000 milya sa paligid ng pampang ng mahinang tubig, alam nila. Sa oras na ito, patungo na si Yehan sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig. Sa pagtingin sa paligid, napapaligiran si Yehan ng isang walang katapusang itim na ibabaw ng dagat. Wala siyang makitang anumang nabubuhay na bagay dito, ni hindi niya maramdaman ang anumang hininga ng buhay. Dito, tila isa itong pinaghihigpitang lugar ng buhay. Sa pagitan ng langit at ng lupa, ang nakakatakot na kapangyarihan ng mahinang tubig ay umuungal na parang isang nakakatakot na bog zone ng hangin sa tila madilim na mundong ito, na nagpapahangin sa mundong ito. Matandang lalaki, ano ang mahiwagang epekto ng bulaklak na ito ng bana? Sinimulan ni Yehan na makipag-usap kay Suzaku, at pagkatapos makumpirma na ito ang Bayan Hua sa pool, hiniling ni Suzaku kay Yehan na agawin ang Bayan Hua sa lahat ng paraan, ngunit hindi ipinaliwanag ni Suzaku ang dahilan noong panahong iyon. Hindi ko masabi kung gaano ka kaswerte. Pumunta ka rito para makilala ang Bayan Hua, na umiiral lamang sa mga alamat. Bumantong hininga si Suzaku, at sinabi, alam ko rin ng kaunti tungkol sa alamat ng Bayan Hua, mayroong 2 uri ng bulaklak ng bana, ang isa ay puting bulaklak ng bana, at ang isa ay pulang bulaklak ng bana. Sinasabing ang puting bulaklak ng bana ay tumutubo sa langit, at ang pulang bulaklak ng bana ay tumutubo sa impyerno, ngunit ang bulaklak na ito ng bana ay tinatawag ding bulaklak ng inaanak. Bulaklak ng inaanak. Tanong ni Yehan, bakit tinatawag ding bulaklak ng inaanak ang bulaklak na ito ng bana? Sabi ni Suzaku, dahil ang isa sa mga bulaklak ng Bayan Hua ay isang bulaklak ng anak na babae at ang isa pa ay isang bulaklak ng ina. Magkakasabay na namumulaklak ang 2 uri ng bulaklak na ito. Kahit saan man sila naroroon, mararamdaman nila ang posisyon ng isa't isa. Ang puting bulaklak ng Bayan Hua sa iyong kamay ay ang bulaklak ng anak. Bulaklak, sa pamamagitan nito ay dapat makita ang posisyon ng bulaklak ng ina. Madama ang posisyon ng bulaklak ng ina. Nagmuni-muni si Yehan sandali, at sinabi, ang ibig mong sabihin ay madama ang bulaklak ng ina sa pamamagitan ng bulaklak ng anak na babae, upang mahanap ang pasukan ng reincarnation sa walang hanggang mahinang tubig na ito. Matatalino. Ngumiti si Suzaku, ang bulaklak ng ina ay tumutubo sa impyerno, kaya sa sandaling madama ng bulaklak ng anak ang posisyon ng bulaklak ng ina, dapat nating mahanap ang pasukan ng reincarnation basta sundin natin ang bulaklak ng anak. Magandang paraan iyan. Sumili ang isang kislap sa mga mata ni Yehan. Ang walang hanggang mahinang tubig na ito ay malawak, at hindi ko alam kung gaano kalaki ito. Kung gusto mong hanapin ang pasukan ng maalamat na reincarnation mula sa walang hanggang mahinang tubig na ito, katumbas ito ng paghahanap ng karayom sa dayami. Ngunit sa bulaklak na ito sa kabilang pampang, mas madali ito. Huwag kang maging kampante, bata. Alam ng lahat ang katatakutan ng walang hanggang mahinang tubig. Hindi lamang dahil sa kapangyarihan ng mahinang tubig. Mayroong mas nakakatakot na pag-iral na hindi mo pa nakikita. Unti-unting naging seryoso ang boses ni Suzaku. Pumasok na sila sa walang hanggang mahinang tubig, at ang dapat nilang harapin ay tiyak na hindi ganoon kadali. Naiintindihan ko. Tumango si Yehan ng tahimik. Bago dumating, handa na siyang harapin ang anumang panganib. Kahit na nasa panganib, hindi siya susuko. Sabi ni Suzaku, ngayon na nakapasok na tayo sa walang hanggang mahinang tubig, ilabas mo ang bulaklak ng anak. Kapag totoo ang alamat, tiyak na madarama ng bulaklak ng anak ang pag-iral ng bulaklak ng ina. Sa oras na iyon, kailangan lang nating sundin ang bulaklak ng bana upang hanapin ang pasukan ng maalamat na reincarnation. Sa pagkarinig niyan, inilabas ni Yehan ang bulaklak ng biyan, ngunit ang bulaklak na ito ng biyan, na kasembanal ng snow lotus, ay walang anumang kakaibang aura na namumulaklak sa palad ni Yehan, ni wala rin itong anumang kapangyarihan sa pandaman na nagmumula dito. Agad, patuloy na naglakad si Yehan sa unahan na may hawak na bulaklak ng Bayan Hua sa kanyang kamay. Puno ng madilim na hangin ang itim na lugar ng dagat. Mag-isang naglakad si Yehan sa itim na dagat na ito, at nakaramdam siya ng isang kakilakilabot na pakiramdam ng kalungkutan, na para bang siya lamang ang natira sa buong mundo. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang bumiti ng isang itim na buhawi sa itim na dagat sa harap ni Yehan, at papalapit sa posisyon ni Yehan. Mula sa itim na buhawi, naramdaman ni Yehan ang isang alon. Ang nakakatakot na masamang espiritu ay tila lalamunan siya ng buo. Sa isang iglap, sumabog din ang mga nakakatakot na boses mula sa buhawi, tulad ng libu-libong masasamang espiritu na umuungal, sumisigaw, at nasa sabik, na nagpanginig sa mga tao. Ano ang nangyayari?
Inilayo ni Yehan ang mga bulaklak ng bana. Espiritu ng lahat ng kasamaan. Seryoso ang boses ni Suzaku. Bigla, kumalat ang nakakatakot na itim na buhawi at naging mga hibla ng itim na kapangyarihan, na ang lahat ay bumalot kay Yehan. Ang itim na buhawi kanina lamang ay binubuo ng lahat ng nakakatakot na itim na kapangyarihan. Daan-daang itim na puwersa ang bumalot sa posisyon ni Yehan, at ang hindi maihahambing na nakakatakot na madilim na aura ay nagpang-inig sa puso ng mga tao. Hindi nang ahas si Yehan na seryosohin ito, isang nakakatakot na mahikang ilaw ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan, Magic Burial. Ang pamamaraan ng paglilibing sa mahika, isang martial art na nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng tatlong batas ng iba't ibang katangian, ay kasing lakas ng daliri ng paglipol ng mga Diyos. Kabanata 3497. Sa isang iglap, sa pagpapakita ng gayong nakakatakot na kapangyarihan, ang itim na kapangyarihan na bumalot sa kanya ay kumalat na parang isang multo. Gayunpaman, kahit na napakalakas ng pamamaraan ng paglilibing sa mahika ni Yehan, hindi pa rin nito malipol ang lahat ng mga nakakatakot na itim na puwersa na iyon. Chirp chirp. Isa pagkatapos ng isa pang mga nakakatakot na hiyawan ang pumuno sa madilim na mundo, at nagpang-inig sa mga taong makarinig sa kanila. Ang mga itim na puwersang iyon na may dalang madilim na aura ay naging isang nakakatakot na itim na fog at ganap na bumalot kay Yehan. Sa sandaling ito, nang bumalot sa kanya ang itim na kapangyarihan, naramdaman ni Yehan ang isang nakakatakot na kapangyarihan ng paglamon na gustong lumunin ang kanyang kaluluwa ng buo. Sa pagdaman nito, nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Ang kapangyarihan na ito na lumalamon ng kaluluwa ay napakatakot at napakabilis. Bagamat labis na makapangyarihan ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yehan, naramdaman niya na nawalan siya ng isang katlo ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa sa sandaling ito. Soul Fire. Galit na umungal si Yehan sa kanyang puso, at sa isang iglap, ang buong katawan ni Yehan ay agad na natakpan ng isang patong ng puting apoy. Ang apoy na ito ay apoy ng kaluluwa, na kabilang sa pamamaraan ng pag-atake ng kaluluwa na maaari lamang kontrolin sa ikalimang antas ng Fortune Art. Kapag nasugatan ng kaluluwa ng apoy na ito ng kaluluwa, maaari itong masunog ng ganap sa isang iglap. Siyempre, ang apoy ng kaluluwa ay isa rin sa mga nemesis ng maraming masasamang bagay. Kapag nahawakan ng masasamang bagay ang apoy ng kaluluwa, lilipulin ang mga ito. Sa ngayon, ang mga itim na puwersang ito na umaatake kay Yehan ay labis na masama, ngunit pagkatapos palayain ni Yehan ang apoy ng kaluluwa, ang mga itim na puwersang ito ang kapangyarihan ay biglang sumigaw sa takot, at nawala sa mundo ng paunti-unti sa paligid ni Yehan. Ang mga itim na nakakatakot na kapangyarihang ito ay binubuo ng magkahalong at maruming itim na katawan ng kapangyarihan ng kaluluwa, at ang Good Fortune Art ni Yehan ay isa rin sa mga nemesis ng mga masasamang bagay na ito. Siyempre, ang Eternal Sword Intent, ang batas ng Thunder, ang batas ng Nether, ang batas ng Apoy, ang batas ng Liwanag, ang batas ng Paglilinis, at iba pa ni Yehan, ay ang mga puwersa rin na pumipigil sa mga masasamang bagay na ito. Iyon lang na ang walang hanggang mahinang tubig ay nababalot ng batas ng mahinang tubig sa loob ng maraming taon, na nagpapahina sa mga batas ng ibang mga paaralan dito. Ang paggamit ng kapangyarihan ng mga batas na ito upang harapin ang mga masasamang bagay na ito dito ay may maliit na epekto. Tanging ang Good Fortune Ju at ang walang hanggang Sword Intent ni Yehan, ang Sword Intent ay ang malawak na kabanalan sa paraan ng swordsmanship, ito ay napakalinis at maaaring malampasan ang lahat ng kasamaan. Gaya ng inaasahan sa isa sa tatlong dakilang Jedi sa Gods and Demons Continent, kung wala akong maraming paraan sa ilalim ng aking kontrol, ang pagharap sa mga nakakatakot na masasamang bagay na ito ay sana ay nagkakahalaga sa akin ng kalahati ng aking buhay. Huminga ng malalim si Yehan. Sa krisis kanina, kahit na makatagpo siya ng isang malakas na tao sa kaharian ng Holy Emperor, maaaring mawala ang kanyang buhay. Ang mga masasamang bagay na iyon ay nilamon ang kapangyarihan ng kaluluwa ng napakabilis, at walang paraan upang pigilan ang mga masasamang bagay na ito. Lakas, mahirap tuluyang makalaya. At hindi pa ito nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng walang hanggang mahinang tubig, at nasa peripheral pa rin na lugar ng walang hanggang mahinang tubig. Ang mga masasamang bagay na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng iba't ibang katawan ng kaluluwa, at maging ang mga masasamang katawan ng kaluluwa ay nabuo pagkatapos na lumunin ng iba't ibang kaluluwa ang isa't isa. Sa mga sinaunang tala, tinatawag silang masasamang espiritu, at pinapalago nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paglamon sa kapangyarihan ng mga kaluluwa. Ang mga lumang demonyo na nakita mo sa Boundless Forest ay ang mga masasamang bagay din na ito, ngunit kakaunti ang nakakaalam noon, kaya tinawag silang mga lumang demonyo.
Sabi ni Suzaku, ngunit ayon sa mga talaan, ang mga masasamang espiritong ito sa walang hanggang mahinang tubig ay ang mga ito ang pinakamababang uri ng buhay, hinihimok sila ng mga advanced na uri ng buhay sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig upang mabuhay sa paligid ng walang hanggang mahinang tubig. Ang mga gayong nakakatakot na masasamang espiritu ang pinakamababang antas ng buhay sa walang hanggang mahinang tubig. Nanginig ang puso ni Yehan. Ang mga masasamang espiritong ito ay sapat na mapanganib upang pagbantaan ang buhay ng mga malalakas sa kaharian ng Holy Dao Emperor. Kung hindi, bakit sa tingin mo ay tinatawag na isa sa tatlong dakilang Jedi sa Diyos at Demon Continent ang Wujian Roushui? Sabi ni Suzaku, kung maabot lamang ng pangkalahatang Saint Dao Emperor Powerhouse ang iyong kasalukuyang posisyon, iyon ay, iba ang iyong anak, hindi lamang binabaliwala ang pagsalakay ng mahinang puwersa ng tubig dito, ngunit kinokontrol din ang iba't ibang puwersa na maaaring pumatay ng mga kaluluwa at katawan. Hindi ba maaaring umalis sa walang hanggang mahinang tubig ang mga masasamang espiritong ito? Tanong ni Yehan. Sabi ni Suzaku, bilang karagdagan sa pamumuhay sa walang hanggang mahinang tubig, ginagawa ng mga masasamang espiritong ito ang kanilang makakaya sa walang hanggang kagubatan. Kapag umalis ang mga masasamang espiritong ito sa lugar na ito, madarama ng batas ng kulog sa pagitan ng langit at lupa ang pag-iral ng mga masasamang espiritong ito at automatikong magpadala ng kidlat at parusa upang alisin ang mga masasamang espiritong ito, at tuturin ito para sa mga advanced na uri ng buhay sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig. Hindi sila maaaring umalis sa lugar na ito, dahil hindi sila dapat umiral sa mundong ito, ngunit ang walang hanggang mahinang tubig ay nagbibigay sa kanila ng isang buhay na espasyo. Tumango si Yehan, at umaasa siya, ngayon ay wala tayong paraan palabas, maaari lamang tayong gumawa ng pagbagsak. Hindi ko alam kung talagang mapipigilan ng Ghost Stone na ibinigay sa akin ng Master ang lahat ng kasamaan. Pagkatapos sabihin iyon, isang itim na bato ang biglang lumitaw sa kamay ni Yehan, at sa ibabaw ng Ghost Stone, mayroong isang kamangha-manghang pagdagsa ng masamang espiritu, at ang antas ng masamang espiritu na iyon ay mas malakas kaysa sa nakakatakot na masamang espiritu sa mundong ito, kakilakilabot. Sa pagkakita nito, sinabi ni Suzaku, pambihira ang bagay na ito. Ibinigay sa iyo ng Daozo ang bagay na ito, at dapat itong makatulong sa iyo. Marahil ay maaaring iling ng masamang espiritu sa Ghost Stone na ito ang mga masasamang espiritong ito. Subukan mo. Sa pagkakataong ito, naglalakad si Yehan sa parehong direksyon sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sa panahong ito, ginamit ng hindi mabilang na masasamang espiritu si Yehan bilang pagkain at sumugod patungo kay Yehan ng sunod-sunod, ngunit hawak ni Yehan ang Ghost Stone sa kamay, sa sandaling nagtagpo ang mga masasamang espiritong iyon kay Yehan, tumakbo sila palayo sa takot, na para bang nakatagpo nila ang kanilang likas na kaaway. Binabantayan siya ng Netherstone, kaya hindi tumigil si Yehan sa loob ng 3 araw at 3 gabi na ito, ngunit kahit na naglakad si Yehan sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi pa rin niya mahanap ang pasukan ng reincarnation sa walang hanggan at walang hanggang mahinang tubig na ito, at si Yehan ang bulaklak sa kabilang pampang sa kanyang kamay ay hindi nagbigay ng anumang tugon. 3 araw. Sa ibabaw ng itim na dagat, sumilay sa mga mata ni Yehan ang tanawin ng pagkapagod. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ang nakita lamang niya ay ang itim na dagat, parehong-pareho ang tanawin, na para bang hindi man lang siya gumalaw sa loob ng 3 araw at 3 gabing ito, sa pangkalahatan. Kabanata 3478. Sinabi ni Suzaku, maging matyaga, hindi pa man lang nakakapasok sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig ang batang ito, at sa ngayon ito lamang ang paligid ng walang hanggang mahinang tubig. Gayunpaman, naglakad si Yehan sa loob ng 3 araw at 3 gabi sa walang hanggang Roushui, nagbantay din sina Chen Zihao Tianwang at ang iba pa sa pampang ng Roushui sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at ang nangyari dito ay naipadala pabalik sa Magic City, na nagpahirap sa maraming malalaking figure sa Magic City. Lahat sila ay dumating sa pampang ng mahinang tubig. Bukod dito, maging si Wang Chuyi, ang higanti ng Demon Clan na nakaalis na sa customs, ay dumating sa pampang ng Roushui sa oras na ito. Maligayang pagdating sa higanti. Sa pampang ng mahinang tubig, tiningnan ng maraming malalakas na lalaki ng lahi ng demonyo ang binata na dumating dito, at magalang na sumaludo. Tiningnan ni Wang Chuyi, ang higanti ng Demon Clan, ang walang katapusang itim na dagat sa unahan, na kinikipot ang kanyang mga mata, hindi pa ba siya lumalabas? Sa pag-uulat sa iyo, sa nakalipas na 3 araw at 3 gabi, binabantayan ng malalakas na miyembro ng aking pamilya Shen ang mga pampang ng Roushui, at hindi ko pa nakitang lumabas si Yehan sa walang hanggang Roushui.
Magalang na sinabi ni Chen Zihao Tianwang sa tabi ni Wang Chui, bagaman nalaman din ni Wang Chu na lampasan ang kaharian ng First Order Demon Emperor sa isang sulyap, ngunit ang kanyang lakas ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Heavenly King ng Chen Zihao. Pagkatapos ng lahat, nakuha ni Wang Chui ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo, at ang kinabukasan ay walang limitasyon. Hindi pa ako lumalabas pagkatapos ng 3 araw, hindi siya mukhang siya. Kinikipot ni Wang Chui ang kanyang mga mata at sinabi, para sa kanya, kung papatayin siya ng walang hanggang mahinang tubig, kung gayon tiyak na susubukan niya ang kanyang makakaya. Subukan ito at lampasan ang iyong depensa, ngunit hindi niya ginawa, at nanatili siya sa walang hanggang mahinang tubig sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Juzi, marahil na ilibing na siya sa walang hanggang mahinang tubig. Sabi ni Shen Gukao. Sabi ni Wang Chui, hindi ganoon mura ang kanyang buhay. Bagaman talagang nakakatakot ang walang hanggang mahinang tubig, hindi naman nangangahulugang papatayin siya nito. Sa tingin ng higanti ay buhay pa siya. Sumimangot si Chen Zihao Tianwang, ang Boundless Roushoy ay isang lugar na kinatatakutan maging ng mga higanti, at hindi nangangahas ang mga superpower ng lahat ng lahi na pumasok sa pinakamalalim na bahagi. At si Yehan lamang ang banal na Tibetan Emperor, na nasa walang hanggang mahinang tubig sa loob ng 3 araw. Sa pananaw ni Chen Zihao Tianwang, maaaring matagal nang nailibing ang kabilang partido sa walang hanggang itim na dagat. Kung gayon sa tingin mo ba patay na siya? Ngumisi si Wang Chui, at sinabi, talagang nakakatakot ang Wujian Roushoy, ngunit hindi pa siya lumalabas, na nangangahulugang buhay at maayos pa rin siya, hindi bababasa, hindi pa siya nakakaranas ng anumang panganib sa ngayon. Juzi, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Chen Zihao Tianwang, ngunit sa kanyang puso, hindi niya iniisip na buhay pa si Yehan. Kinikipot ni Wang Chui ang kanyang mga mata at sinabi, mula pa noong unang panahon, nagkaroon ng hindi mabilang na malalakas na tao mula sa iba't ibang lahi na pumasok sa walang hanggang mahinang tubig. Maliban sa mga higanti ng iba't ibang lahi, sa kanila, ang isa na nakapasok sa walang hanggang mahinang tubig para sa pinakamahabang panahon ay ang 8 gabi ng aking Demon Clan. The Demon Emperor, pumasok siya sa walang hanggang mahinang tubig sa loob ng 7 araw at 7 gabi, at lumabas siya ng buo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng higanti. Tumalo ng puso ni Chen Zihao Tianwang, at naisip niya ang isang posibilidad. Likas na narinig niya ang pangalan ng 8 gabing Demon Emperor, at isa siyang maalamat na superpower ng Demon Clan, posible bang dinala rin ng Juzi ang matagal nang nawalang alamat na ito sa pagkakataong ito. Bukas, darating sa Infinite Roushoy ang 8 Knights Demon Emperor. Kung hindi pa siya lumalabas ng Infinite Roushoy, hayaan ang 8 Knights Demon Emperor na pumasok sa Infinite Roushoy para alamin. Sana hindi siya pinatay ng Infinite Roushoy. Panipi. Tiningnan ni Wang Chui ang walang katapusang itim na dagat sa harap niya. Ayaw talaga niyang itanim si Yehan dito na ganito. Kung ginawa niya, napakasama nito. Bagaman natalo ang unang emperador kay Yehan, sabik pa rin si Wang Chui na labanan si Yehan. Sa kalangitan sa itaas ng walang hanggang mahinang tubig, mahigpit na hawak ni Yehan ang Ghost Stone sa isang kamay at ang bulaklak ng bana sa kabilang kamay, at patuloy pa rin siyang sumusulong. Bagamat nasa walang hanggang mahinang tubig siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi pa rin niya natatagpuan ang pasukan ng maalamat na reincarnation, ngunit natural na hindi susuko si Yehan, ang kanyang kasalukuyang posisyon ay hindi pa nakakapasok sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig. Sa ibabaw ng itim na dagat, ang fog ay tumataas na parang mga bula na umuusbong mula sa isang nakakatakot na lava. Pagkatapos, ang mahinang itim na tubig ay umalog, at isang itim na masamang puwersa ang naging isang galit na itim na multo. Ang higanti nito ay bumubukas, nilalamon ang kalangitan. Lupa, upang lumunin si Yehan sa isang lunok. Sure. Gayunpaman, pagkatapos lamang na mahawakan ni Yehan ang masamang espiritu, agad itong umatras sa takot, at lumubog sa mahinang tubig sa isang iglap, nang hindi man lang sumasabog. Ang gayong tanawin, naranasan ni Yehan ng hindi mabilang na beses sa nakalipas na 3 araw at 3 gabi. Sa bawat oras na lumilitaw ang mga masasamang espiritong ito ng galit, palagi silang tumatakbo palayo na nakasingit ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Natakot ang mga masasamang espiritong ito. Sa lalong madaling panahon, lumipas na naman ang 1 araw, at walang pagod na naglalakad si Yehan sa walang hanggang mahinang tubig sa loob ng 4 na araw at 4 na gabi. Kasabay nito, sa mga pampang ng mahinang tubig, isang malakas na tao na nagdulot ng takot sa lahat ng malalakas na lalaki ng mga demonyo ang dumating. Mula sa kalangitan sa itaas ng walang hanggang kagubatan, isang grupo ng napakalaking demonic energy ang sumugod ng baliw, na nagdulot ng takot sa lahat ng malalakas na lalaki sa tabi ng mahinang tubig. Walang malakas na lalaki na naruroon ang makakalaban sa gayong malakas na hininga.
Narito na si Eight Knights Demon Emperor. Natakot ang lahat ng Demon Powerhouse. Pagkatapos, isang malaking figure ang lumitaw sa tabi ni Wang Chuyi, ang higanti ng Demon Clan. Nakakapanghina ang mga tao. Kabanata 3499. Pagbati Panginoon Ye. Sumaludo ang lahat ng malalakas na demonyo ng sunod-sunod. Ang Demon Emperor Ye ay isang maalamat na figure ng mga demonyo. Kahit na ang apat na dakilang pamilya ay hindi nangangahas na baliwalain ang pag-iral ng isa't isa. Walang pakialam na tumango si Eight Night Demon Emperor, nakita ko na ang higanti. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Wang Chuyi nang walang malasakit, gusto kong mabuhay, kung buhay pa siya. Natural na naunawaan ng Eight Night Demon Emperor ang kahulugan ng mga salita ni Wang Chuyi, tumango siya, kung buhay pa siya, dadalhin ko siya sa higanti, ang Panginoon ng Ye Temple, ako, ang Eight Night Demon Emperor, gusto ko ring makita ito. Ito ay puno ng hindi mabilang na alamat. Pagkatapos sabihin ito, direktang pumasok ang Eight Knights Demon Emperor sa walang hanggang mahinang tubig, at sa lalong madaling panahon ay nawala sa paningin ng maraming malalakas na demonyo sa tabi ng mahinang tubig. Gaya ng inaasahan sa Eight Knights Demon Emperor, wala man lang akong lakas ng loob na tumingin sa kanya. Nagulat si Chen Zihao Tianwang, ngunit sa pagharap sa isang super malakas na lalaki tulad ng Eight Knights Demon Emperor, bukod kay Wang Chuyi, na may mataas na katayuan at katayuan, mayroong iba pang mga tao na naruroon. Sino ang nangangahas na tumingin sa kanya? Hindi ko alam kung talagang mahahanap ng Eight Knights Demon Emperor si Yehan. Kung hindi pa patay si Yehan, kung gayon sa kakayahan ng Eight Knights Demon Emperor, tiyak na mahahanap niya siya, ngunit lumipas na ang 4 na araw at 4 na gabi, at ang rate ng kaligtasan ng Yehan na ito ay karaniwang 0. Nabubuhay ang tubig sa loob ng 4 na araw at 4 na gabi. Tumingin ang lahat ng malalakas na demonyo patungo sa itim na dagat sa unahan. Maging sila ay hindi nang ahas na pumasok sa lugar na ito, at maaari lamang manatili sa tabi ng mahinang tubig. Bagaman nakakatakot si Yehan, para lamang ito sa batang henerasyon ng Gods and Demons Continent. Sana ay magulat mo pa rin ako sa pagkakataong ito. Puno ng malakas na pag-asa ang mga mata ni Wang Chuyi. Natural na hindi niya gustong mamatay si Yehan sa walang hanggang mahinang tubig na ganito. Ang kanyang pinakamalaking hiling ngayon ay si Yehan. Siyempre, hindi alam ni Yehan ang lahat ng ito. Hindi niya alam na si Wang Chuyi ay dumating sa pampang ng mahinang tubig, at hindi niya alam na sa likod niya, mayroon ng isang super malakas na lalaki mula sa lahi ng demonyo na humahabol sa kanya. Ang Eight Night Demon Emperor, iyon ay isang 9th level Demon Emperor, at isang super malakas na lalaki na nanatili sa 9th level Demon Emperor sa loob ng libu-libong taon. Bukod sa dalawang master ng Demon Clan, maaari niyang harapin ang Eight Night Demon Emperor. Walang maraming tao. Kung naabutan siya ni Yehan, tiyak na ito ay isang napakatakot na bagay. Sa walang katapusang itim na dagat, patuloy pa rin si Yehan na sumusulong na parang isang walang pagod na makina. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang walang hanggang mahinang tubig. Sa madaling salita, hindi pa nakapasok si Yehan sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig sa loob ng 4 na araw at gabi, ni hindi niya natagpuan ang pasukan ng maalamat na reincarnation. Sa likod ni Babayehan, sumabog ang napakalaking devilish energy sa Raoshoy. Isang grupo ng mga nagtatagal na undead, mawala. Iwinagayway ng Eight Knights Demon Emperor ang kanyang kamay ng casual, at ang kapangyarihan ay nakakapangilabot, direktang pinapatay ang mga masasamang espiritu na baliw na sumusugod sa kanya. Ngunit sa pagdating muli sa walang hanggang mahinang tubig na ito, maging ang Eight Knights Demon Emperor na nakapasok na rito ay hindi nang ahas na maging pabaya. Dahil lamang nakapasok siya rito kaya alam niya ang katatakutan ng lugar na ito. Kung siya ay medyo pabaya, maging siya ay mawawala ng buhay. Hoy, may malalakas na pagbabago-bago ng kaluluwa dito. Namulaklak ang pares ng mga kulay ubing demonic na mata ng Eight Knights Demon Emperor na may nakakatakot na kaningningan, posible bang buhay pa talaga ang mapagmataas na anak ng langit. Agad, mabilis na sumulong ang Eight Knights Demon Emperor, at kapupasok pa lamang niya sa walang hanggang mahinang tubig. Hindi siya matutulungan ng mga panganib na lumitaw dito, ngunit hindi nang ahas ang Eight Knights Demon Emperor na baliwalain ito. Kasunod ng hininga na naiwan sa hangin sa itaas ng walang hanggang mahinang tubig, hinahabol ni Eight Night Demon Emperor sa isang direksyon. Maliban sa makapangyarihang kapangyarihan ng mahinang tubig, madaling makilala ang aura na iniwan ng sinuman dito. Naalala ng Eight Knights Demon Emperor ang aura ni Yehan na naiwan sa Infinite Roadsway, at hinahanap ang mundo. Ang natitirang hininga sa silid ay sumusulong. Siyempre, hindi nang ahas ang Eight Knights Demon Emperor na maging masyadong mapangahas sa walang hanggang mahinang tubig na ito. Bagamat hindi siya matutulungan ng peripheral crisis, mahirap garantyahan na walang mangyayaring anomalya.
Sa ganitong paraan, lumipas ang isa pang araw at gabi, at patuloy na papalapit si Yehan sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig. Hawak ang Netherstone at ang Bana Flower sa kanyang kamay, bagamat nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga krisis sa daan, hindi pa siya nakakaranas ng anumang panganib. Iyon lang ang dahilan kung bakit medyo nanlulumo si Yehan na ang Bayenhua sa kanyang kamay ay hindi pa rin gumagawa ng anumang paggalaw, at ang kanyang pag-asa na mahanap ang maalamat na pasukan sa reincarnation sa pamamagitan ng pag-asa sa Bayenhua ay medyo maliit. Matandang lalaki, tila hindi gumagana ang iyong pamamaraan. Mukhang nanlulumo si Yehan, 5 araw at 5 gabi na, kung talagang may akay siya ni Bianhua upang mahanap ang pasukan ng reincarnation, dapat sana ay mayroong ilang paggalaw. Hindi masyadong malinaw si Suzuko, at sinabi, huwag kang masiraan ng loob, bata. Pagkatapos ng lahat, mga alamat lamang ang mga ito, at hindi pa napatunayan. Maaaring totoo ang mga ito o maaaring hindi sila totoo. Naglalarawan din ito ng isang bagay, maraming bagay sa alamat ang umiiral, tulad ng bulaklak ng Bayenhua na umiiral lamang sa alamat sa lahat ng panahong ito, ngunit talagang umiiral ito. Dahil talagang umiiral ang bulaklak ng Bayenhua, ang pasukan ng reincarnation ay maaari ring talagang umiiral. Panipi. Kabanata 3500. Sa pagkarinig nito, tahimik na tumango si Yehan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Bayenhua sa kamay ni Yehan, na kasing banal ng Snow Lotus, ay may malambot na sinag ng liwanag na namumulaklak. Kasabay nito, ang Bayenhua sa kamay ni Yehan ay tila wala sa kontrol ni Yehan. Isang puwersa ng paglaban ang biglang sumalakay. Ha! Nagpakawala ng kaunting ingay si Yehan, at pagkatapos ay labis siyang nagalak, matandang lalaki, mayroong ilang paggalaw mula sa mga bulaklak sa kabilang panig. Kasabay nito, sa isang mundo na tila nababalot ng takip silim. Ang lugar na ito ay nababalot ng takip silim, puno ng kalungkutan at pag-iisa. Sa isang maringal at sinaunang palasyo, maaaring maakit ng isang tao ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang figure, ngunit ang kanyang hitsura ay labis na malabo. Hindi, ang mukhang iyon ay napakaganda, ngunit ang babaeng ito, na ang mukha ay napakaganda na makalimutan ito ng mga tao sa isang sulyap, ay nakahiga na tamad sa trono. Hinimas ng isang pares ng nakababaliw na jade hands ang isang palayok ng itim na bulaklak sa tabi niya na unti-unting namumulaklak at sumabog sa mga talulot. Ang mga bulaklak sa kabilang panig ay namumulaklak sa kabilang panig, ngunit walang anuman sa harap ng tulay. Ang babae na nalulula sa bansa at sa lungsod ay bumaantong hininga ng mahina, na para bang siya ay bumubuntong hininga para sa lahat ng nabubuhay na nilalang at naaawa sa pagdurusa ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Dahan-dahan siyang tumayo, at tumingin sa labas sa mundo na puno ng takip silim. Sa itaas ng sinauna at maringal na palasyong ito, mayroong 3 sinaunang karakter ng Turnwheel Palace. Kuwit-kuwit, tila ang alamat ay talagang totoo, madarama ng bulaklak ng anak ang posisyon ng bulaklak ng ina. Sa walang hanggang mahinang tubig, mayroon ding isang bahid ng pananibik sa boses ni Suzuko. Ang nakita nila ngayon ay katumbas ng pagkumpirma sa sinaunang alamat, marahil ang lahat sa alamat, makikita nila sa susunod. Sabik din si Yehan, malapit nang makatakas sa kanyang kontrol ang bulaklak ng bana sa kanyang kamay. Gayunpaman, nang papalapit na hayaan ni Yehan na umalis ang Bayenhua, isang napakalaking demonic energy ang nagmumula sa likod niya. Sa pakiramdam ng nakakapangilabot at mapanirang kapangyarihan na ito, nagulat si Yehan, at dali-daling itinago ang Bayenhua. Hindi, may bumabang super malakas na lalaki, bilasin mo, bata. Nagulat si Suzuko, sa gayong nakakatakot na aura, kung gustong atakihin ng kabilang partido si Yehan, tiyak na mamamatay si Yehan. Bago pa siya magkaroon ng oras na mag-isip, baliw na humampe si Yehan pasulong. Upang makapanatili sa walang hanggang mahinang tubig sa loob ng 5 araw at 5 gabi, karapat-dapat na maging mapagmataas na anak ng langit, bumalik ka kasama ko. Lumitaw ang 8 Knights Demon Emperor, at ang napakalaking demon energy ay direktang nagbago sa isang higanteng kamay na nagtaas sa langit, mas malaki kaysa sa isang tuktok ng bundok, at humampas patungo sa katawan ni Yehan. Umalis ka! Lumingon si Yehan, pinaga niya ang triple kapangyarihan sa pakikipaglaban, at ang mahikang braso ay sumabog na parang isang nakakagulat na kamao. 3 beses ang kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang kapangyarihan ng suntok na iyon ay napakalupit na hindi mailarawan, at maging ang 8 Knights Demon Emperor, na nakuhang hawakan si Yehan, ay nagulat, naghihintay sa nakakatakot na lakas, dapat na mapunta sa iyo ang trono ng batang henerasyon ng Gods and Demons Continent, ngunit kaharap mo ako, ang 8 Knights Demon Emperor, bata, sumuko ka sa paglaban. Patuloy na humampas ang nakakatakot na higanteng kamay, at nakakapinsalang winasak nila ko ang pag-atake ni Yehan.
Sa sandaling iyon, hinarap ni Yehan ang Eight Knights Demon Emperor ng direkta, na para bang pinipigilan ng isang malaking bundok. Natakot siya, ang nakakatakot na aura ay direktang sinupil si Yehan at dumuran ng isang busol ng dugo. Void Step. Sa isang iglap, ginamit ni Yehan ang kanyang bilis sa sukdulan at sumugod sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig. Hoy! Mayroon siyang gayong kabilas na bilis. Nagulat muli ang Eight Knights Demon Emperor, nagulat na si Yehan sa kanya ng 2 beses sa loob ng ilang hininga. Walang silbi, Junior, magpahuli ka. Dumating ang nakakatakot na demonic na kamay upang pigilan siya, si Yehan ay kasing liit ng isang langgam sa ilalim ng demonic na kamay na ito, at walang lakas na labanan. Sa pagkakita nito, sumilay sa mga mata ni Yehan ang matinding tingin, direkta siyang lumingon, nanginginig ang kanyang palad, lumabas ka. Sa susunod na sandali, isang madilim, mabigat na kabaong na puno ng sinaunang kapaligiran ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Yehan. Purgatory Map of the Ten Directions, Kill.